Tunay nga po na kayo ang aming Diyos na pinaglingkuran na buhay at pinakamakapangyarihan po sa lahat. Ikaw po ang Diyos na Espiritu at katotohanan. Ikaw po ang Diyos na nagbago po ng aming mga buhay. Kayo po ang Diyos na nagpapatatag sa amin. Kayo po ang Diyos ang nagbigay ng mga solusyon ng aming mga problema. Kayo ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Kayo po ang Diyos ng amin pong muog sa aming mga buhay. At tunay nga po, Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri po sa inyo. Patuloy po namin dinadakila, sinasamba ang inyo pong pinakamataas na pangalan, O Lord God. Sapagkat tunay nga po na wala po kayong katulad, Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa inyo pong patuloy na pag-iingat po sa amin, paggabay sa amin sa araw-araw po namin buhay. Salamat po sa inyong pagtuturo sa amin. Salamat po sa kalusugan, kalakasan po kasiglahan. Salamat po, Diyos, sapagkat hindi po kami nagkakasakit, Lord. Salamat po na marami, Panginoon, sa mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. At alam po namin, O Diyos, na dito niyo po kami pinapatatag. At alam po namin, Panginoon, kami po, Panginoon, ay inyo lamang po sinusubukan kung hanggang saan po ang aming paglilingkod sa inyo. At alam po namin, O Diyos, na kayo din ang Diyos na siyang magbigay ng kalakasan po sa amin, nagbigay ng kasiglahan po sa amin upang kami po ay makapanatili sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po na marami sa lahat, sa damit, sa pera, sa pagkain, sa negosyo, hanap buhay, mga kabuhayan na pinagkaloob niyo, Diyos, sa amin. Marami pong salamat, O Lord God, at ang lahat po ito sa amin, Lord, ay amin pong ina-acknowledge sa iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa amin, Lord God. Salamat po, at nawa, Panginoon, sa aming pagsamba ngayong umaga, nawa anuman po ang inyong nakitang karumihan sa mga puso, nawa kami po inyong linisin, O Lord God, upang kami po patuloy na maging kaaya-aya at kadugod-dugod po sa iyong harapan. Salamat po, nawa kami po inyong pagpalain sa inyo po mga salita, at nawa sa aming pong pagninilay pong ito, Panginoon, ay patuloy niyo po nawa ilagay sa aming mga puso ang hamon ng buhay, at kami po nawa ay matuto, Panginoon, sa inyong mga aral. Matuto po kaming sumunod na may pagpakumbaba sa inyong harapan. Salamat po na marami, O Lord God, at patuloy mo kaming pagpalain sa inyong mga aral po, Diyos. At nawa, Panginoon, punuin niyo po nawa ang aming mga puso ng kagalakan, ng kaaliwan sa inyo po mga aral po, Diyos. Salamat po na marami, patuloy niyo po nawa gamitin kasangkapanin, O Diyos, ang inyong abang lingkod, na ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati at malakila sa amin pong kalagitnaan, Lord. Salamat po na marami, O Diyos, maging po sa mga kapatid na nag-virtual worship, kayo din po nawa ang siyang patuloy na magpala sa inyo po mga salita sa kanila pong mga buhay, Lord. Salamat po at gayon po sa mga kapatid na sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, na hindi namin ngayon nakasama, patuloy niyo rin po nawa silang iingatan, gabayan at proteksyonan, Panginoon. Salamat po na marami, O Diyos, sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kalulatian sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. About tomorrow, I just live from day to day.
pong Genesis, ibig sabihin po ay beginning o simula. Okay? Sagutan po tayo sa pagbabasa ng mga salita po ng Diyos. Genesis chapter 39, verse 1 up to verse 23. Okay? At ako po mauna at sundan niyo po ako, sagutan po tayo. Verse 1, And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. The Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house to Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not what he had, save the land which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. And it came to pass, these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wanted not what is with me in the house, and he had eaten all that he had in him. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? And it came to pass as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there within. And she caught him by his garment, saying, Lie with me. And he left his garment in her hand, and fled, and got him out. And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth. And she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. And she laid out his garment by her, and drew his sword in her hand. And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out. And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. And Joseph's master took him, and put him into the prison, at the place where the prisoners were bound, and he was there in the prison. But the Lord was with Joseph, and showed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's son all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did her, he was to do her. Sabay-sabay po tayo sa verse 23. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Ulit po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ulit po Panginoon. Ulit po ang Diyos at ulit po tayo mag-aralan ng kanyang po mga salita at kunting refresh lang po tayo sa ating po pinag-aralan nung last Sunday. Okay, ano po ba pinag-aralan natin last Sunday? God destroyed
the Sodom and Gomorrah. So, lahat po natin pag-aralan po ngayon, puro mga nangyayari during the time. No? At alam po natin na ang mga nangyayari noong unang panahon ay hindi po maiwasan na minsan related po sa buhay ng isang tao sa mundo ito. Tama po? Sa panahon po natin ngayon. No? Related po talaga. Okay? Wala po ibig sabihin, naranasan nila noon, ngunit naranasan din po ng mga tao ngayon. Okay? Kaya, ito po ang isa sa pinaka-paborito ko pong history o istorya. Ito pong buhay po ni Joseph. Okay? Yung buhay ni Jose. So, kilalanin muna natin kung saan ba nanggaling si Jose. Okay? Siya po ba ay nanggaling sa ibang tao o siya po ba ay ang pinanggalingan niya ay ganun din na mga lingkod ng ating Panginoon. Now, ang lahi po ni Jose, mga kapatid, siya po ay apo sa tuhod ni Abraham. I heard thy voice and it told I loved you me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Everybody, draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Number 2. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Let us bow down our head and pray to the Lord. Father God, maraming salamat po, Diyos, sa inyo pong mga aral, mga salita, namin pong napagnininayan ngayong umaga. Salamat po sapagkat amin pong nasalamin, Panginoon, ang buhay po ni Jose, O Diyos. Salamat po, O Lord God, sapagkat siya po'y patuloy na naglilingkod po sa inyo kahit man po nakaranas ng mga dilubyo sa buhay, nakaranas ng mga problema, sinaranin, pagsubok. Nandun pa rin po, Diyos, ang kanyang pagkatakot po sa inyo. Nandun pa rin ang kanyang pananampalataya sa inyo, O Diyos. Nandun pa rin ang kanyang paninindigan sa inyong katuwiran. Nawa kami po lahat na mga lingkod niyo po, mga anak niyo po, bilang mananampalataya. Ganon din po nawa kami, Panginoon. Na sa araw-araw po namin buhay na ito. Alam po namin na maraming mga pagsubukan, maraming problema sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ay sumasampalataya po sa inyo na kayo po ang magbigay sa amin ng katagumpayan sa buhay nito.
Salamat po sapagkat patuloy niyo po kami pinapasigla, pinapalago, tinuturuan sa araw-araw po namin buhay. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan. Ang rason po, Diyos, para po kami maging matagumpay sa buhay, ay patuloy po kami na maglilingkod sa iyo. Patuloy po namin gawin ang inyong mga nais at kalooban sa aming mga buhay. At siya po, Diyos, kami po ay magtagumpay sa mundo po ito. Patuloy niyo po nawa kaming pagpalain sa inyo po mga salita. Patuloy niyo po nawa kaming iingatan sa araw-araw po naming buhay. Salamat po sa buhay ng bawat kapatid na narito. Patuloy niyo po nawa silang proteksyonan, gabayan, Panginoon, at patuloy mo silang pagpalain mo, Diyos, sa kanilang mga buhay. Kayo po nawa ang siyang patuloy na mag-provide ng pangailangan po ng bawat isa. Alam po namin na kayo po ang provider. Kayo po ang siyang nagsusupply ng aming mga pangailangan. Na kailangan namin, Panginoon, na maging tapat po sa inyo. May paninindigan. Panghawakan ang inyong mga aral, ang inyong mga pangako, at siya po, Diyos, na kami po patuloy niyo pong pagpalain. Salamat po na marami. At ganyan po, amin din po, tinataas ko sa inyo ang mga gawain sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Kaya din po nawa ang siyang magpala. Panginoon, sa amin pong pagtulak punta ng Tubigaraw. Next week, Panginoon, kayo po nawa ang siyang mauna. Sa amin joint fellowship, Panginoon, doon nawa, kayo po nawa ang siyang patuloy na mag-provide ng aming mga pangailangan. Alam po namin, O Diyos, na walang imposible po sa inyo, Lord. Ang lahat po ng mga bagay ay magagawa. Ayon po sa inyong nais at kalooban. Salamat po na marami, gayon po mga Bible studies, Lord, sa iba't ibang dako, Panginoon. Kaya din po nawa ang siyang magpala. At gayon po, Panginoon, sa amin pong mga kaloob, kusang kaloob, nawa patuloy niyo po itong basbasan, Panginoon Diyos. At alam po namin na ang pagkakaloob po, Diyos, ay kusa. Galing sa puso, Panginoon. Salamat po na marami sa mga kapatid na patuloy niyo pong ginagamit, pinakasangkapan para po sa inyong gawa. Kayo po nawang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po na marami, O Lord God. For you, Lord, all the glory, all the praises and honor. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Virtual worship. Panginoon Diyos, God bless po. At awitin po natin. Oh, I love you with the love of the Lord. Kamay po tayo. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see